ang pagkilala sa mga ama ng tahanan ay una nating parangalan at sambahin, dakilain at patuloy na ibunyi ang kanyang katapatan. Walang iba kundi ang ating Amang nasa langit. Siya lang ang nararapat tumanggap ng ibayong papuri, parangal at pasasalamat. Ang mga mananampalatayang ama ng tahanan ay nakakagawa ng mga bagay na ikabubuti ng pamilya. Yun ay dahil sa kabutihan at katapatan po ng ating Amang nasa langit. Kaya sa umagang ito, muli isang pribilehiyo para sa akin na muli ay tumayo sa inyong harapan para magdala ng mensahe ng ating Panginoon. At sa talata na ating pong basihan ng ating pong pakikinig sa pangangaral ng salita ng Diyos ay Panaghoy or Lamentation, chapter 3, verse 19 hanggang 26. Panaghoy, Kabanata 3, mga talatang 11 hanggang 26. Pero yan nyo po, nabasahin ko po ito sa talata 1, tapos lilipat tayo sa talata 11 hanggang 4 na po. Panaghoy or Lamentation, chapter 3, verse 1, then jump tayo sa verse 19 up to verse 40. Guys, ko pong ipalam sa inyo, kaya sa akin pong PowerPoint, hindi ako masyadong naglalagay ng mga verses. Pero lamang po kung nandun na tayo sa pagtatalakay, dahil nais ko po na kayo mismo ay hawak nyo yung Biblia para ito ay buklatin at basahin. Sangayon sa yun yung kalooban ng Panginoon na ito ay ating pong basahin. Samahan niyo po ko sa pagbabasa mula verse 1 and then 19 through 40. Naranasan ko kung gaano kahirap ang maparusahan ng Diyos. 19. Simpait ng abdo ang alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan. Lagi ko itong naaalala at ako'y labis na napipighati. Gayunman ay nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi magmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin. Sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Ang mabuti sa isang tao na siya'y matutong magtiyaga mula sa kanyang kabataan. Kung siya'y palasapin ng kahirapan, matahimik siyang magtiis at maghintay. Siya'y magpakumbaba sa harapan ni Yahweh at huwag mawalan ng pag-asa. Tanggapin ang lahat ng pananakit at paghamak na kanyang daranasin. Mahabagin si Yahweh at hindi niya tayo itatakwil habang panahon. Bagamat siya ay nagpaparusa, hindi naman nawawala ang kanyang pag-ibig. Hindi niya ikatutuwang tayo ay saktan o pahirapan. Hindi nalilingid kay Yahweh kung naghihirap ang ating kalooban, maging ang ating karapatan kung tayo'y pagkaitan. Kung ang katarungan ay hayagang tinutuyak, siguradong si Yahweh ay hindi magpapabaya. Verse 37, walang anumang bagay na mangyayari na hindi sa kapahintulutan ni Yahweh. Nasa kapangyarihan ng kataas-taas ang Diyos ang masama at mabuti. Bakit tayo magrereklamo kapag tayo'y pinaparusahan kung dahil naman ito sa ating mga kasalanan? Siyasatin natin suriin ang ating pamumuhay at tayo'y manumbalik kay Yahweh. Tayo po'y saglit na dumulog sa Diyos upang humingi ng karunungan. Makapangyarihan at dakila namin Diyos, aming Ama, tunay nga na ang iyong sangnilikha ay tumatamasa ng mga mabubuting bagay mula sa inyo. Kaya nananatili sa kayusan ng inyong nilikha maging sa kalawakan ay dahil po sa inyo pong kadakilaan, kapangyarihan, at hindi kayang sukatin na
pagtatalaga sa bawat henerasyon. Kung kaya't sa umagang ito, kami nagpapakumbabang lumalapit sa inyo at humingi kami ng inyong patnubay, ng inyong pagbubukas ng aming pahat na kaisipan upang ang aming pag-aaral ngayong umaga ay hindi mauwi sa walang kabuluhan, kundi ito ay magbago ng aming kaisipan, makapagdulot sa amin ng pangkasigla sa aming pong pananampalataya at pagsunod sa inyo. Mahamon kami kung paano kami dapat mamuhay sa ilalim ng inyong soberanong kapangyarihan. At dalangin ko rin po, Diyos, ang bawat mga kapatid ko ito sa pananampalataya ay patuloy na magkaroon ng gutom at uhaw, hindi lamang tuwing araw ng Lord's Day, ng linggo, ng pananambahan, kundi sa bawat araw kung paano ang pagkain physical ay kailangan namin upang mabuhay. Ganon din ang inyong tagapagsalitang ito, O Diyos. Hindi ako karapat-dapat na magsalita ng mga banal na aral mga sa mga salita. Ngunit luwin niyo po na ang mga mamumutawi sa aming labi ay pawang na rin mula sa inyo. Hiniling namin ito na may pagpapakumbaba at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na sa Jesus. Amen. At amen. Ang tema na nilagay ko po para sa verse 19 up to verse 26 ay palagiang isa-isip ang katapatan ng Diyos. Palaging isa-isip ang katapatan ng Diyos. Maaaring merong mag-iisip na lagi namang nasa isip ang katapatan ng Diyos, pero ano po ba ang dulot sa atin ng tunay na nakarecord sa ating isipan? We remember the goodness and faithfulness of our Lord. Ano po ba ang dulot nito sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay? May mga tao po na alam na tapat ang Diyos pero wala itong epekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ngunit ang nais ko pong ilatag sa ating kalagitnaan na yung pag-alaala, yung laging nasa isipan ng katapatan ng Diyos ay nakikita sa ating pong pagising sa umaga hanggang sa paghimlay natin pagsapit ng gabi. So palaging isa-isip ang katapatan ng Diyos. Hindi lingid sa ating kaalaman, noong June 8, 2026, mga alas 7:30 ng umaga, isang napakalakas na lindol na matatawag na The Big One ang tumama sa southern Mindanao. Ito po ay 7.8 magnitude na lindol at ang matinding tinamaan o severe damage na nakaranas nito ay ang Sarangani, General Santos City, South Cotabato at maging ang Davao Occidental. At 173,000 families ang tinamaan nito. 68,000 na kabahayan ang naipabagsak ng naturang lindol. Sa record, isa lang ang namatay. Ngunit marami ang na-injured. Now, kung ikaw, halimbawa ako, at ikaw ay naroon sa kalagayang iyon, paano natin harapin ang ganong klaseng pagsubok? Meron pong mga iringan sa social media na dahil part ng Mindanao at tahanan ng dating Pangulo, good for you, sabi ng ilang mga netizen. Paano natin harapin yun? Hindi maikukubli, hindi may tatago na meron din tayong mga kapatid sa pananampalataya doon na sigurado akong devastated din. Nakaranas din ng matinding epekto nitong lindol. Paano haharapin ng maraming Kristiyano? Paano mo harapin ang mga taong dumanas ng ganitong dilubyo sa kanilang buhay? Dagdag pa ang napakakurap nating bansa. Paano natin hinarap ang mga bagay na ito? Sad to say, may ilang mga Kristiyano na nagpo-post sa social media at hindi magaganda ang sinasabi. Maging yung pagmumura ay ilalagay na rin sa post nila. Even they are called Christians. So paano natin harapin? How can a Christian overcome the weight of this reality when is in that situation? Kung ikaw ay nasa ganyang kalagayan,
Na tayo sa bawat araw, kapag tayo ay nanonood ng balita, yung headlines, yung nangyayari sa ating bansa, paano mo yan hinaharap? Nandyan yung anak mo, na kasama mong nanonood, o asawa mo, mahal mo sa buhay, at then, paano tayo nagre-react? Paano tayo nagsasalita? Nakakatulong ba sa pananampalataya ng ating mga mahal sa buhay ang binibitawan nating salita? Pangalawang tanong, how can a Christian gives hope to those who are suffering? Kanina bago tayo prayer, ay meron akong nabasa na ang tanong sa mga Kristiyano, paano nagawang likhain daw ng ating Diyos ang sakit, mga diseases, para tamaan ang mga walang muwang na mga bata. So, wala silang ideya sa kanilang mga sinasabi. At paano kung yung taong iyan ay harapin ka? Nalaman ay kay Kristiyano at magtanong sa iyo, paano mo yan sasagutin? Mananahimik na lamang po ba tayo? Or atin pong ipapaliwanag kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan? How can Christian face the situation if she or he knew that it is God's chastisement? Paano natin harapin ang ganitong sitwasyon kung alam natin na tayo ay pinapalo or dinidisiplina ng Diyos? Sa ating panahon, majority ang paniniwala sa sanlibutan that God is love. At hindi natin yung kinukontra. But then itong Diyos nila ng pag-ibig ay wala po sa kanilang kaisipan na ito ay nagdidisiplina. Ng the God, which is the God of love, ay namamalo kapag ka ang kanyang pong mga anak ay alin, namumuhay na baluktot o taliwas sa kanilang sa nais ng Panginoon na ipamuhay. At ito rin yung nilalaman ng sulat ni Apostol Pedro sa kanyang unang sulat na tinatalakay ni Pastor Owe sa inyo in series na kung saan ang kanyang sinulatan ay suffered believers. Na kung saan ay brutally na sila ay sinasaktan, bloody yung persecution sa kanila. Pero kung titignan ninyo maigi doon sa kanyang sulat sa first 2 chapters, ang ginawa ni Pedro ay ni-remind sila about their salvation. Okay? Yun yung pinakauna. Ni-remind sila kung paano sila naligtas, kung gaano kabuti at kadakila ang Diyos. At then ano ang dapat nilang karakter sa pagtugon sa mga sufferings, sa mga paghihirap dahil sa kanilang pagiging mananampalataya. At ni-remind din ni Pedro sa kanila sa mga last chapters ng kanyang first letter, ay ano ang mission nila kahit mayroong sufferings. Ano mission ng tatay sa loob ng tahanan na may asawang di mananampalataya? Ano mission ng asawang babae sa loob ng tahanan na may asawang hindi mananampalataya? Anong mission ng Kristiyano sa gitna ng government? Anong mission ng Kristiyano sa kanyang mga amo? So same thing. Okay. Now, ang mensahe na nais ko pong dalhin sa inyo sa umagang ito, ang tunay na pag-asa at kalakasan ng mga mananampalataya sa gitna ng anumang hindi magandang sitwasyon ay kapag naisa sa isip ang katapatan ng Diyos. Yun yung tunay na pag-asa at kalakasan ng mga mananampalataya. Anuman ang maging sitwasyon, lalo na sa panahon ng alin, mga matitinding pagsubok, kahit na yung pamimighati at maging ang pang-araw-araw na mga problema, ang tanging pag-asa at kalakasan natin ay kapag naisa sa isip natin ang katapatan ng Diyos. Now, punta natin yung background and settings. Ang sumulat po ng lamentation or panaghoy ay si Propeta Jeremias. Siya ay eyewitness sa pagbagsak ng Israel, particularly ng Jerusalem, pagkawasak ng kanilang ipinagmamalaking templo doon sa Jerusalem. Ang panaghoy ay resulta, ang lamentation ay resulta ng pagkawasak ng Israel o ng Jerusalem sa kamay ng
Babylonian noong 586 BC. Now, yung salitang lamentation, sa Tagalog ay panaghoy, ang ibig sabihin sa English ay loud cries. Matinding pag-iiyakan. At walang anumang aklat sa Old Testament na ang nilalaman ay panaghoy. Well, for example, nung isang araw ng Miyerkules, mga bandang alas 3 ng hapon, pumunta ako sa bahay ng aking biyanan kasi magdidikit-dikit lang yung bahay namin doon. Dahil brown out, mainit sa bahay, doon kasi sa aking biyanan ay palibasa mataas, yung hangin ay lampasan, so doon ako tumambay. At nung dumating ako, merong komosyon na nangyayari sa kapitbahay. May isang babae na ilang buwan ng, probably mga isang taon nang nakapanganak, hindi niya akala siya buntis, nalaman buntis kasi nanganak. Hindi niya alam. No? And then, tinamaan siya ng karamdaman na tinatawag na postnatal. Yung karamdaman ng mga babaeng after ng mga anak. No, ang tinatamaan ay yung isipan. Anyway, kung ano man ang tawag dyan. Okay. So, yun yung nangyari sa kanya. And then, uminom lang daw ng tubig and then hindi na makahinga at biglang lumubog yung mata. And then, isinugod sa ospital. So, habang ako ay nagtatambay doon, ako lang at aking dyan ng lalaki, dahil aking magkasama mga babae, ang asawa at aking mga hipag at dyan ng babae, ay namitas ng sinigwelas doon sa kapitbahay namin. At habang ako ay nagbabasa sa cellphone, ay biglang naagaw ang aking atensyon ng dyan ng lalaki. Sabi niya, meron kasi isang malaking ugong na narinig at sabi na dyan ng lalaki, ano yun? Then, nung pinakinggan kong maigi, sabi ko ay alulong ng aso. Nakarinig na kayo ng alulong ng aso? Hindi yung kahon ha. Iba pa ko yung alulong sa kahon. Okay? Yung, hindi ko na sasabihin. And then, sabi na dyan ng lalaki, hindi. Then, pinakinggan namin maigi, sabi na aking biyanan, patay na yung dinala sa ospital. Kasi bakit? Dahil yung biyanan ng babae, yung pala yung narinig namin, akala namin alulong ng aso. Yan yung panaghoy. Yan yung lamentation. Yung mahal mo sa buhay, pinakamamahal mo, wala sa isip mo na mababawian ang buhay during that hour. Biglang namatay. And then yung reaction mo ay hindi mo mapigilan yung emosyon na parang ang aso mo maalulong to express ang iyong emosyon dahil namatayan ka ng mahal sa buhay. At ito po yung panaghoy. Ito po yung part ng Old Testament na lamentation. Produkto ito, bunga ito ng pagkawasak ng Jerusalem dahil sila ay nahulog o bumagsak sa kamay ng Babylonian noong 586 BC. Now, bago yan mangyari mga kapatid, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Paulit-ulit silang pinalalahanan ng Diyos na dapat silang magsisi. Talikuran nila yung kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagtangkilik sa mga Diyos-Diyosan. At itama nila yung masama nilang pamumuhay. Dapat nilang talikuran yung mga gawain hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kasi bakit? Dahil tiyak na ibabagsak ng Diyos ang kanilang pagpalo sa kanila sa pamamagitan na sila ipapahintulot ng Diyos na masakop ng masasamang bansa kagaya ng Babylonia. So hindi yung nagkulang ang Diyos. Ginamit ng Diyos si Propeta Isaias, ganoon din si Propeta Jeremias na sumulat nitong lamentation o ng panaghoy. Sila ay binigyan ng Diyos ng babala na kung hindi sila magsisisi, sila ay magiging alipin ng bansang hindi nila kilala. Alam niyo kung gaano katagal? 70 years. Na kung babasahin natin yung part ng prophecy, part ng pangangaral ni Propeta Jeremias sa 29:10 verse 14, nauna lang yan ng konti, sinusundan ng panaghoy. Chapter 29, verse 10 to 14.
Maraming Kristiyano ang sinasaulo, 29 verse 11, "For I know my plans for you." Pero kung bubarasahin natin mula verse 10 hanggang verse 14, ang sabi diyan, "Subalit ito ang aking sinabi, pagkatapos lamang ng 70 taon ng pagkabihag sa Babylonia," take note, hindi pa po ito nangyayari sa kanila. It is a prophecy sa kanila ni Propeta Jeremias. Sabi rito, pagkatapos lamang ng 70 taon ng pagkabihag sa Babylonia, muli kong ipadarama ang pag-ibig ko sa inyo. Tutuparin ko ang aking pangakong ibabalik kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyo. No, yung famous na verse 11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Kung maganap na ito, ano tinutukoy niya? Yung 70 years being captivated ng Babylonian Empire o ng bansang Babylonia. Kapag kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo. Kapag hinarap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo ako hahanapin. Oo, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, at ibabalik ko ang inyong mga kayamanan. Titipunin ko kayo mula sa lahat ng bansa at puok na pinagdalhan ko sa inyo at ibabalik sa dakong pinagmulan ninyo bago kayo nabihag. Okay. So, tama ba na walang plano ang Diyos na ikakapahamak ng kanyang minamahal na bayan? Yes. Pero pag sumuway sila sa Diyos, ayaw nilang pakinggan ang panawagan ng pagsisi, pagtalikod sa kasalanan, at mamuhay na may pagpapasakop sa Diyos, then ibabagsak ng Diyos ang kanyang pagdisiplina as part of His being loving Father, bilang mapagmahal na Ama. Now, para din sa ating kalaman, 800 years before, bago mangyari ang paglapat sa kanila ng Diyos ng disiplina na 70 years na pagiging captivated ng Babylonian, sinabi na ito ni Josue. Yes. Si Josue, 800 years bago po nangyari iyon. Ibig sabihin, wala pa si Jeremias, wala pa si Propeta Isaias, pero na-prophesy na nino ni Josue. Saglitan natin ang Josue chapter 23, verse 15 to 16. Josue chapter 23, verse 15 hanggang verse 16. Nandiyan na po kayo? Kanina, natutuwa ko sa mga bata habang tinuturuan ng teacher nila na talagang nagpa-access sila. Okay? At yan dapat yung ating ginagawa sa kanila. Now, Josue chapter 23, verse 15 to 16. Ngunit tulad ng lahat ng magagandang bagay na ipinangako sa inyo ay tinupad ni Yahweh. Maaari rin niyang gawin sa inyo ang lahat ng mga masasamang bagay hanggang sa kayo'y malipol sa masaganang lupaing ito na binigay ni Yahweh na inyong Diyos. Kapag hindi kayo tumupad sa kasunduang ibinigay niya sa inyo at kayo'y sumamba at naglingkod sa mga Diyos-Diyosang paparusahan niya kayo. See? So doon pa lang, sa panahon ni Josue, kumbaga may propesiya na ang Diyos sa kanila, nagpauna na ang Diyos. 800 years bago nangyari, nandoon na ang paalaala sa kanila ng Panginoon. So bago si Propeta Jeremias, ang ginamit din ng Diyos ay si Propeta Isaias. Ibig sabihin, ilang taon na nagtimpi ang Diyos. Ilang taon na nagpapasensya ang Diyos sa kanila. Si Propeta Isaias ay ginamit din ng Diyos sa kanila. Kung inyong mababasa, pag-uwi sa inyo, or this week, basahin niyo po yung first 5 chapters ng Aklat ni Isaias. At doon mababasa natin na pinumpronta sila ni Propeta Isaias sa kanilang maling gawain at kinumbina ni Propeta Isaias ang mga pagsamba nila sa Diyosan. At then pagdating sa chapter 40 hanggang chapter 55 ng Book of Isaias,
ay naroon yung comfort. Ibig sabihin, hindi pa nangyayari, pero may comfort na. Okay? Na ipinahayag ang Diyos sa kanila. No? Comfort sa kanilang magiging pagkatapon. So years ang bibilangin bago nangyari, pero nandun yung babala, nandun yung panawagan na mangyayari ang mga bagay na ito, at ganito ang comfort na nais ng Panginoong marinig nila. Bakit pinauna rin ng Diyos yung comfort? Upang kapag sila ay nandun na sa pagdidisiplina ng Panginoon, maalala nila yung comfort ng Diyos, din sila ay magpapakumbaba. Okay? Now, pagdating kay Propeta Jeremias, halos nagpang-abot si Isaias at si Jeremias, 40 years na ginamit ng Diyos si Propeta Isaias. At ganun din, kagaya ng ginawa ni Propeta Isaias, ganun din si Propeta Jeremias. Siya rin ay nangaral, nanawagan, pinahayag niya yung darating na paghatol sa kanila ng Diyos. Ngunit anong ginawa ng Israelita? Hinamak lamang nila ang pangangaral ni Propeta Isaias patungkol sa darating na pagkawasak na gagawin sa kanila ng Panginoon. So ano ang laman ng puso? Anong puso meron ng mga Israelita? Matigas na puso. Ang panawagan ng Diyos ng pagsisisi at pagbabalik loob sa Kanya ay hindi nila pinakinggan. Hinamak nila ito. Nireject nila si Propeta Isaias at maging si Propeta Jeremias. At then nung dumating na ang itinakdang panahon ng Diyos, nagkatotoo ang propesiya. Okay? Dumating ang Babylonian, ang masamang bansang ito, at kinubkob sila. At yung templo na pinagmamalaki nila na ginawa na ginawa nila para maging presensya, naroon yung presensya ng Diyos, ay winasak sa harapan po nila. At ang mga tao ay dinala sa Babylonia para gawing bihag. Mga kapatid, ang buong aklat ng Lamentation ay nagtatalakay tungkol sa kahihiyan at kapighatian. Ang Lamentation ay parang ikaw ay nasa punerarya. Well, alam niyo mga kapatid, pagkatapos nito ay ako pupunta sa Caloocan dahil meron kaming mahal sa buhay sa side ng aking mother na namatay. Ngayon po ang libing. At di ba, kung kayo ay nakadalo na sa mismong araw ng libing, anong maririnig ninyo doon sa mga mahal sa buhay? Yun yung panaghoy. Okay? So yun yung ibig sabihin ng Lamentation. An event in funeral of the once beautiful city of Jerusalem. Dahil yung napakagandang siyudad ng Jerusalem at ang templong pinagmamalaki nila yan, winasak sa kanilang harapan. At lahat ng iyan ay nangyari, bakit? Dahil ang kabanalan ng Diyos ay niyurakan ng kanilang mga kasalanan. Tandaan natin yan, mga kapatid. Okay? So ito'y nagtuturo sa ating panahon kung paano natin dapat harapin ang mga paghihirap sa buhay. Dapat din natin maintindihan na ang Diyos ay mapagmahal at hindi niya pwedeng pabayaan na siya magbulag-bulagan kapag ang kanyang mga anak ay mas tinangkilik ang mga gawain ng sanlibutan. Sa kanyang mapagmahal na pagkilos, naroon ang kanyang pagdisiplina, nandoon yung kanyang pagpalo. Kaya ito'y babala sa ating ding henerasyon. Kung hindi nagdalawang isip na hatulan ang kanyang minamahal na bayang Israel, how much more sa ating panahon kapag ang kanyang iglesia, ang isang bansa, ay nireject ang kanyang salita, ang kanyang panawagan. So, meron lamang po akong dalawang importanteng bagay mula sa ating mga talatang pag-aaralan na kung saan ay nagtuturo sa atin na dapat nating isa-isip ang katapatan ng Diyos habang hinaharap ang mga pagdurusa bilang mga mananampalataya. Dalawang bagay. Una ay ang pagkilala sa katapatan ng Diyos. Yan ay from verse 19 hanggang verse 24. Verse 19 hanggang verse
24, sabi diyan, simpait ng alin? Ng apdo. Sino sa inyo mahilig o paboritong kumain ng atay? Atay ng manok? Yan po ba? Na-testing o nasubukan na po ba na yung apdo ay nakalimutang tanggalin? How about, sino sa inyo ang gusto ang papaitan? Kung kayo Ilocano. Bagamat Bisaya ang aking mother, pero ang father ko po ay Ilocano. At nung first time kong makatikim ng papaitan, hindi ko siya gusto. Pero sa paglipas ng panahon, paborito ko siya ngayon. At kung nakatikim na kayo na hindi nyo inaasahan ng apdo, o di kaya ay ampalaya, di ba? May ampalayang medya-medya lang yung pait, pero may ampalayang over naman sa pait. Ano ho yung pakiramdam? At yan din po yung ginamit na salita mula dyan sa verse 19. Sabi dyan sa verse 19, simpait ng apdo ang alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan. Lagi itong naaalala. Lagi ko itong naaalala at ako'y labis na napipighati. Gayon may nanumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala ko ang alin? Kung sino ang Diyos. Kung ano yung kanyang attribute, yung kanyang katangian. At sabi sa verse 22, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Ibig sabihin, kahit napakapait, napakahindi ang paghihirap nila dahil sa pagdisiplina sa kanila ng Diyos, yung nagpapagaan para harapin yung hirap na iyon ay ang alin? Pag-alala, pagkilala sa katangian ng Diyos, sa katapatan ng Diyos. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. Ibig sabihin, sa gitna o panahon ng pagdisiplina, maging pagdurusa, kilalanin o alalahanin mong tapat pa rin ang Diyos. Maging pagdisiplina man yan, na kung ang tingin mo sa iyong sarili, ang sa iyong pagsusuri, ay namuhay ka ng tapat, pero yan ka pa rin umaharap ng pagsubok, ng pagtitiis ng hirap, alalahanin mong tapat ang Diyos. Para mapagtagumpayan mo ang mga kapagsubukan na meron ang bawat mga mananampalataya. Mga kapatid, hindi mo po pwedeng sisihin ang Diyos. Hindi mo po pwedeng buweltahan ng Diyos at magreklamo ka sa Kanya. Hindi ko alam kung nabanggit ko na sa inyo, nung ako ay aktibo pa sa Corpus, may isang babae na maraming anak, may maglalasing ang asawa, walang pakialam, ito ay alwagi, ano ba alwagi sa Cavite? Karpintero. Yes. Hindi niya sinusulit yung kanyang sweldo sa asawa niya. Kaya ang kinabubuhay ng pamilya ay galing doon sa asawang babae. So itong babae ito ay lumapit sa akin at sabi niya sa akin, bago magsimula yung pagtuturo sa Corpus, sabi niya sa akin, Pastor, ano bang nagawa akong kasalanan at ganito ang aking pamumuhay? Anong klase siyang Diyos? Marami naman diyang ibang pwedeng ganoon ang pamumuhay, ba't ako pa? So nandun yung kanyang pagrereklamo. Nandun yung kanyang pagsisisi o sinisisi niya ang Diyos. Galing sa Diyos iyon. Hindi niya kinikilala na siya'y namumuhay ng taliwas sa kalooban ng Diyos. Okay? Kapag kami ay nagtuturo sa Corpus noon, pag nagtuturo na ako sa portion ng 15 minutes na Word of God, siya'y patulog-tulog. Well, kaya ko nasasabi yan dahil nandun yung attention ko sa Kanya para siya ay maging matatag sa hinaharap niyang pagsubok during the time. Mga kapatid, hindi mo po pwedeng sisihin ang Diyos. Bilang sagot doon kanina sa akin pong binanggit na katanungan ng isang atheist para sa mga Kristiyano, paano nagagawang lumikha ang Diyos ng mga karamdaman para sa mga walang buwang na bata? Walang sagot, yan ay epekto ng kasalanan. Hindi ang Diyos ang lumikha ng sakit. Doon din sa bundok, mayroong isang babae na lumapit sa akin
At sabi niya, Pastor, pag-pray niyo naman, may sakit ako sa puso. Well, meron ba kayong may lahi po ba kayo o nasa dugo niyo po ba na may sakit sa puso? Wala po. Ano ho ang pamumuhay ninyo? Asawa niyo po ba naninigarilyo? Well, yes. Siya may karamdaman sa puso. Kasi dahil sa gawa ng kanyang laging kasamang asawa. But then, hindi mo po pwedeng sisihin ng Diyos, mga kapatid. Sabi sa verse 19 hanggang sa verse 20, simpait ng akdo ang lalahanin sa aking paghihirap at kabuguan. Lagi ko itong naaalaala at ako'y labis na napipighati. Part yan ng pagdisiplina ng Panginoon. Kung tayo, ang kanyang bayan, kagaya nitong lamentation na ito na galing sa experience ng mga Israelita, sila ay dinidisiplina ng Panginoon. May mga taong dahil sa di nila pagkilala sa katapatan ng Diyos, ay sinisisi ang Diyos sa mga di nila gustong nangyari. May isang, matagal na ito, may isang bagong Kristiyano na sinita ng pastor na bakit hindi ka nananalangin bago kumain. Sabi niya, pag hindi ako dumigay, hindi ako magpapasalamat sa Diyos. Ganun. Sabihin, kung hindi siya na-satisfy sa piyaya ng Diyos, hindi nakikilalanin kung gaano kabuti ang Diyos. Nakakaawa yung ganun kalagayan. Now, anong sabi? The steadfast love of the Lord never ceases. Ba, kanta yan. They are new what? When? Every morning. Yan yung verse 22. Ano ibig sabihin? The steadfast love of the Lord. His gracious love. Mabiyayang pag-ibig. Maaaring sinasabi ni Jeremias dito, sa dami ng bansa sa buong mundo, ang Israel ang pinili ng Diyos. His gracious love. Dumating rin yan sa punto ng buhay ko. Panginoon, sa dami ng tao, pwedeng buksan ang pangunawa upang ma-appreciate ang iyong pag-ibig. Anong meron sa akin? At ang lagi kong sagot sa dulo, alam niyo mga kapatid, wala akong makitang magandang dahilan ng Diyos para ako ay magtamasa ng kanyang pag-ibig. And then, saka ko na-appreciate yung kanyang alin. Steadfast love. His gracious love. So sa gitna ng kanilang pagdurusa dahil sa pagdisiplina sa kanila ng Diyos, naalala nila at kinilala nila ang katapatan ng Diyos. Ang kanyang mabiyayang pag-ibig sa kanila at habag na walang kapantay. Yun yung kanilang naalala. At dahil doon, meron silang matiyagang paghihintay sa proseso sa kanila ng Diyos. Natuto silang maghintay, magtiis, kaya tiisin ang paghihirap na meron sila. Dahil bakit? Dahil naalala nila at kinilala ang katapatan ng Diyos sa kanilang buhay. Dahil ang katapatan ng Diyos ay hindi nagbabago, lalo na sa panahon ng pagturusa. Merong tunay na pagtitiwala at kapanatagan. Pansin niyo po sa verse 31 at 32 na binasa natin kanina, hindi sila nilipol. 31 to 32, mahabagin si Yahweh, hindi niya tayo itatakwil habang panahon. Meaning to say, yung kanilang karanasan ay pagtakwil ng Diyos. Dahil sa kanilang alin? Katigasan ng puso. At kung babalikan natin si Jesus Christ, pansamantalang itinakwil siya ng Diyos nung siya nakabago sa krus. That's why sabi ng Panginoon Jesus, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Because during that time, lahat ng kasalanan ng kanyang bayan ay ilagay ng Diyos Ama sa kanyang balikat. At hindi kayang titigan ng Diyos Ama yun. Same thing. Dito po sa nangyayaring ito, sa panahon na kung saan tinanggihan at nireject ng bayang Israel ang panawagan ng kanilang amang nasa langit ng Panginoong Yahweh sa kanila na pagsisisi at pagbabalik loob sa kanila. Now, sabi sa verse 32, bagamat siya'y nagpaparusa
hindi naman nawawala ang kanyang pag-ibig. Di ba, meron pong kawikaan, ang sabi ng sumulat, ang nagmamahal sa kanyang, ang hindi o ang kumakalimot sa pamalo ay hindi nagmamahal sa kanyang anak. Nakalimutan ko sa English yun, but anyway. So kung mahal tayo ng Diyos at tayo namumuhay sa katigasan ng puso, bahagi ng kanyang pagmamahal ang kanyang pagdisiplina. Okay? Ang pag-alaala sa katapatan ng Diyos ay nagpapanauli ng alin? Ng pag-asa. Okay? Pag naalala natin ang katapatan ng Diyos, ibabalik sa atin yung pag-asa natin. Nung naoperahan ang aking asawa, nung naoperahan ang asawa ng isa nating kapatid sa Tulos, same thing ang aking pinayo sa kanya. Alalahanin mo kung gaano kabuti ang Diyos sa iyong buhay. Bakit? Dahil ang pag-alaala sa katapatan ng Diyos ay nagpapanauli na pag-asa. Sabi sa verse 21, gayon may nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naalala ko. Naalala ang alin, ang katapatan ng Panginoon. Ang Diyos lang ang meron tayo. Lahat ng mabubuting bagay na meron tayo ay galing sa Diyos. Kung kaya't maging sa panahon ng mga pagsubok at pagdurusa, alalahanin ang Diyos lang ang meron tayo. Na siyang pinagmumula ng pag-asa, katatagan, kalakasan, at pagtatagumpay. Tandaan po natin yan, mga kapatid. At sino ang nakakalimot kay Job? Maging si Job man, inalala niya ang katapatan ng Diyos. Kaya sa bawat pagsubok na may pahintulot ng Diyos kay Satanas na gawin sa kanya, ano yung mga salitang namutawi sa kanyang labi? Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa lupa. Ibig sabihin, kahit maubos ang lahat ng meron ako, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. At babalik ako sa lupa natin, wala din. Pero ano sabi niya sa dulo? Si Yahweh ang nagbibigay, si Yahweh din ang babawi. Purihin ang Diyos. Kaya ba natin magpuri sa Panginoon sa gitna ng pagdurusa bilang mananampalataya? Kaya ba natin purihin ang Diyos kung ikaw ay estudyante at ikaw ay pinipersecute na yung mga kaklase? Kaya mo bang magpatuloy na mag-share ng Ebanghelyo ni Kristo kahit ikay pinagtatawanan, naglalakad ka, insulto ka? Kaya mo bang sabihin, purihin ka o Diyos? Mga kapatid, yan ang ibig sabihin na isa-isip ang katapatan ng Diyos. At nung tinamaan si Job ng nagnanaknak na bukol sa buong katawan niya, ano kanyang sinabi? Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Bihira ka makarinig ng ganyang mga salita sa bibig ng tao sa ating panahon. Pero ang tunay na Kristiyano na hindi nakakalimot kung gaano katapat ang Diyos, magpupuri sa Panginoon sa gitna ng pagdurusa. Sabi sa verse 23, great is thy faithfulness. Dakila ang iyong katapatan, O Diyos. Sabi diyan, ito ay laging sariwa bawat umaga. Ginamit ni Jeremias yung halimbawa ng hamog sa umaga. Meron bang panis na hamog sa umaga? Laging sariwa ito. At doon niya ikinumpara ang alin? Ang katapatan ng Diyos. Imagine niyo po yan, sa gitna ng panaghoyan ng mga Israelita. Anong sabi ni Jeremias? Great is thy faithfulness. Sa gitna ba ng iyong karamdaman, kung meron kang karamdaman, kaya mo bang sabihin, dakila ang iyong katapatan ng Diyos? Kaya mo bang manalangin, Panginoon, kung ang sakit na ito ay magbibigay lugod sa inyo? So be it. Mangyari ang iyong kalooban.
paglilingkuran pa rin kita. Mga kapatid, tandaan po natin yan. Pagkilala sa katapatan ng Diyos sa iyong buhay. Number 2, pagtugon sa katapatan ng Diyos. Hindi po pwedeng kinikilala lang natin ang katapatan ng Diyos. Hindi po pwedeng naalala lang natin ang katapatan ng Diyos. Dapat sa bawat pagising natin at bawat araw na meron tayo, may tugon tayo sa katapatan ng Diyos. Ano sabi sa verse 25 hanggang verse 26? Sabi diyan, si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya pinakamainam ang buong tiyaga at umasa sa ating kaligtasan, si Yahweh ang may dala. Napansin niyo po yung dalawang action word dyan, nananalig at umaasa. Yan yung tugon. Ang mga mananampalataya ay dapat mangako ng pag-asa sa Diyos. At ito ay nangangailangan ng alin? Una, paghihintay. Sa gitna ng pagdurusa, dapat tayong tumugon. Sa pag-alala natin sa katapatan ng Diyos, dapat tayong maghintay. Huwag tayong maging kagaya ni Sarah, na asawa ni Abraham. Hindi nakapagtiis. May pangako ang Diyos sa kanila. Sila'y bibigyan ng sarili nilang anak. Hindi nakapaghintay si Sarah. Anong ginawa niya? Nanguna, nangialam siya. That's why inaanin natin hanggang sa ating panahon ang ginawang yun ni Sarah. So una, paghihintay. Pangalawa, alin? Lubos na umasa. O lubos na pag-asa. Umasa sa Diyos. Alam ko ito'y may proseso ang Diyos sa buhay ko. Nawaasa ako sa Panginoon at hindi sa mga bagay na meron tayo. Minsan sa pagsubok natin, ang matinding pagsubok ay alisin ng Diyos yung ating pinagtitiwalaan, inaasahan. Minsan may mga tao tayong inaasahan tutulong sa atin, pero bakit wala? Alam niyo po, isa sa mga inasahan ko noong operasyon ng aking asawa ay ang isang opisyal sa gobyerno doon sa aming pong bayan ng Rosario. 2. Pero nung time na yun, nasa bakasyon sila sa ibang bansa. At yun ay ginamit ng Panginoon para alisin ang aming tiwala sa mga prominenteng taong yun at lubos na magtiwala sa Kanya. So, ibig sabihin, pinamukha sa akin ang Diyos na hindi na sa Kanya ako nagtitiwala, kundi kanino? Sa mga taong yun. At maging sa mga bagay-bagay na meron tayo. So sa Diyos lang tayo umasa. Pangalawa, alin? Pagpapakumbaba. Pag tayo ay nasa pagdurusa, nasa paghihirap, maging yan man ay pagdisiplina, pagpalo, o di kaya ay testing sa ating pananampalataya, dapat tayong matutong magpakumbaba. Next ay alin? Of course, tunay na pagsisisi. Baka nakakalimutan na natin magsisi. Dahil meron tayong naririnig na mga nagtuturo ng isang Kristyano na kailangan magsisi. One at a time lang, isang beses lang. Sapat na yun. Kailan yung nagsisi? Nung sumampalataya sa Panginoon ng salvation. No. Ang tunay na Kristyano sa bawat araw, kapag nakikita niya, alam niya na siya'y nagkakasala, mas lalong lumalalim ang kanyang pagsisi. At kapag nakakalimutan natin yun, well, ginagamit ng Diyos ang mga pangyayari sa ating buhay at isa na dyan ang pagtulusa para tayo ay mahimasmasan sa maling sistema na meron tayo. Ang panghuli, alin? Pagsunod. Okay? Pagsunod. Last time, binigyan ko ng diin ang salitang mangyari ang kalooban ng Diyos. Talamak ito sa maraming Kristiyano sa ating panahon kapag dumaranas ng pagsubok. Sinasabi na nila na mangyari ang kalooban ng Diyos. Pero kung titignan mo ang kanilang buhay, hindi na sila sumisimba. Hindi na sila umaattend sa prayer meetings. Hindi na sila involved sa gawain sa iglesia. Pero kung titignan mo, ang kanilang sinasabi ay mangyari ang kalooban ng Diyos. At ito po ay binigyan ko ng diin sa GC po namin. At bahagi ng aming pagpapaliwanag ay ganito. Ang salitang kalooban mo ang mangyari ay hindi bulag na pagsunod at hindi rin ampaw o walang laman na pagsunod. Ang salitang kalooban mo ang mangyari ay isang ekspresyon
ng buong pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos na sa kabila ng meron tayong ginugusto, di natin alam ang hinaharap at di ayon sa ating kagustuhan ang mga nangyayari, ay makikita pa rin sa ating buhay ang pagpapakumbabang sumunod sa ipinag-uutos ng Diyos bilang mga anak niya. Mga kapatid, minsan naabuso ang salitang mangyari ang kalooban ng Diyos na hindi naman sinusunod ang direktang ipinag-uutos ng Panginoon. Isa yan sa huling bagay o hakbang o aksyon bilang pagtugon sa katapatan ng Diyos maging sa gitna ng pagdurusa. So, sa verse 26, isang mahalagang salita o phrase na binanggit dyan, salvation of the Lord. Sa verse 26, sabi diyan, kaligtasan si Yahweh ang may dala. Ito'y tumutukoy sa darating na Kristo. His first advent, ang naipropesiyang alin? Tagapagligtas o Mesyas. Ang pag-asa ng mga Israelita ay ang kaligtasan gagawin ng Panginoon at dapat nilang ito hintayin ng may pagpapasensya. Hoping is waiting. Kung ikaw ay totoong umaasa, din ikaw ay naghihintay. Lagi ko rin binabanggit sa aking example, kasi ang aking ama, ang aming padre di pamilya, ang aking tatay ay twice a year lang umuwi. Magsasabi yun, this December uwi ako, pero walang petsa yun. Umaasa kaming darating siya. At syempre, habang kami umaasa, kami naghihintay. Mataimtim naming hinihintay. So yan din yung pangako ng Diyos sa mga Israelita during the time. Yung first advent ni Jesus Christ. Asahan nila yon at dapat silang maghintay. Anong mensahe niyan sa atin, mga kapatid? Para sa mga mananampalataya, dapat nating alalahanin na sa gitna ng pagsubok, ang lubos nating pagtiwalaan ay si Kristo lamang. Siya lamang ang ating pagtuunan ng ating pansin, maging sa panahon ng paghihirap at maging sa panahon ng pagdisiplina niya sa atin. At dapat ding magtiwala at maghintay ng masinsinan ang bawat mananampalataya sa muling pagbabalik ng ating Panginoon at tagapagligtas sa kakumpletuhan ng ating kaligtasan. Hindi pa kumpleto ang kaligtasan ng mga mananampalataya. At ano ang kukumpleto nito? Ang ating katawang panlangit. Binigyan tayo ng buhay espiritual. Ngunit ang ating katawan ay hindi pa napapalitan. At yun yung ating taingtin na hinihintay. At kailan po ba mangyayari yun? Sinasabi ng Biblia, when Christ return, sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. At with that, sa ating kaisipan, ibig sabihin, meron tayong pakikibaka sa kasalanan. Meron tayong pagpatay sa mga kasalanang we once cherished. At ganoon din para sa ating pong kapwa, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kapitbahay. Ang dahilan ng pagdurusa, ang dahilan ng sakit at kamatayan na meron ng tao ay dahil ang kasalanan. At ang kailangan nila, hindi yung ating mabubuting gawa, kundi na sila ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At mangyayari lamang yan kung ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo ay ating ibabahagi sa kanila. Lagi kong sinasabi sa aking anak, bakit kailangan ko siyang disiplinahin. Kapag magkasama kaming dalawa, lagi kong sinasabi ito sa anak ko. Na bakit kailangan disiplinahin? May pagkakataon kailangan kitang disiplinahin. Bakit kailangan mong disiplinahin ka ng iyong papa? Yun ay dahil saan? Sa mali niyang pinili. Meron akong binigay na ganito ang dapat mong gawin, pero hindi niya ginawa. That's why siya ay napapahamak. At kinakailangan ko siyang i-redirect. Kailangan ko siyang pagsabihan, pangaralan.
At tinanong ko siya minsan, kailan ba kita huling dinisiplina, anak? Nung meron akong ginawang hindi tama pa. Ibig sabihin, kailan walang disiplina kapag ako'y sumusunod sa inyo ni Mama? Ano ang gusto mo? Disiplina o papuri? Papuri, Papa. Pero sa pagdisiplina at sa papuri, part yan ng pagmamahal ko sa iyo. And same thing sa ating Diyos. Ganon din sa ating Diyos. Sabi ko sa aking anak, kailangan kong gawin yun dahil mahal kita. Hindi ko makakalimutan yung huli niyang reaksyon nung sinabi ko yun sa kanya. Tumutulo ang kanyang luha at yumakap siya sa akin at sabi niya sa akin, Papa, I love you. Salamat. At sabi ko sa kanya, anak, ganyan din ang Diyos natin. Kung totoong mahal niya tayo at tayo kabilang sa kanyang pamilya, may pagkakataong matigas ang ulo natin, yung gusto natin ang ating ginagawa. That's why in a loving way, dinidisiplina niya tayo para muli paalalahanan, mahal niya tayo. Kapag nagpapahintulot ang Diyos sa atin ng mga pagsubok o di kaya dinidisiplina niya tayo dahil sa katigasan ng ating mga puso ay upang ibalik tayo sa disenyo bakit niya tayo niligtas. At ano ang kanyang disenyo? Romans chapter 8. Maging kawangis ng kanyang bugtong na anak. Nung nagkatawang tao si Jesus Christ, ang buong buhay niya alin? Pagsunod sa kanyang amang nasa langit. Hindi lamang commitment ng pag-asa sa Diyos, kundi atin ding commitment na parangalan ng ating amang nasa langit. At ang verse 23, kung inyo pong babalikan, ay pagpaparangal sa Diyos sa gitna ng matinding panagboy. Ito ay laging sariwa ang alin? Ang pag-ibig ng Diyos na walang kapantay, ang kanyang habag ay di nagmamaliw. Laging sariwa, bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Iyan ay salita ng pagpaparangal sa Diyos. Saan ka nakakita na nananaghuyan ay nagpupuri sa Diyos? Diba? Pag nananaghoy, ang sinasabi alin, bakit ngayon pa? Hindi ko pa nasabing mahal kita. Hindi pa ako nag-sorry sa aking mga ginawang kalungkuhan sa iyo. Di ba yan yung sinasabi ng nananaghoy? Mahal na mahal kita, hindi ko pa yan nasasabi sa iyo. Pero dito, makikita natin, pagpaparangal sa Diyos. Great is thy faithfulness, O God. So maging sa gitna ng pagdurusa, naroon dapat ang ating pagpaparangal sa Kanya. Mga kapatid, minsan may nagtanong sa dating US President na si Abraham Lincoln. Ito ay panahon ng American Civil War noong around 1862. At isa niyang sundalo ang lumapit sa kanya at nagtanong sa kanya. So panahon ng gyera. Maaaring yung panahon na yun, sila ay natatalo. At ang tanong sa kanya, ang Diyos ba ay nasa panig natin, Mr. President? At pansinin po natin yung sagot ni Abraham Lincoln sa kanya. Ang ikinababahala ko ay hindi kung ang Diyos ay panig sa atin. Ang pinakamahalaga kong alalahanin ay tayo ba ay nasa panig ng Diyos. At sabi pa niya, sapagkat ang Diyos ay laging tama. Mga kapatid, tayo ba ay nasa panig ng Diyos? Lagi? O minsan iniisip natin, panig pa ba sa akin ang Diyos? Hindi yun yung tamang tanong. Kung tayo ba ay laging nasa panig ng Diyos. Are we still honoring God as a response for His faithfulness despite of pains and suffering? At huwag natin kalilimutan ang mga katagang sinabi ni Pedro sa mga mananampalataya na persecuted noon. Sa chapter 1, verse 5 to 7. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang iniintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak. Pasin niyo po ito. Kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng naikling panahon. And then kinumpare niyo ito sa ginto.
Verse 7, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilangin at pararangalan sa araw na mahayag sa Jesucristo. At ganoon din, sinabi ni Pedro sa kanyang unang sulat, sa chapter 4, verse 1 hanggang verse 2, yamang si Kristo ay nagtiis ng hirap nung siya ay nasa buhay na ito, kayo man, referring to the believers, sa lahat ng henerasyon, kayo man ay dapat maging handang magtiis, sapagkat ang nagtiis na ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. Kaya nga mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa pagnanasa ng laman. Sa ating pagtatapos, dalawang hamon ang ating po iwan sa inyo. Una, laging tapat ang Diyos kahit tayo ay hindi. Ngunit tandaan natin na hindi kailanman maabuso ang katapatan ng Diyos. Alalahanin natin kung gaano katapat ang Diyos sa bansang Israel. Pero nung inabuso nila ito, sila ay nasa ilalim ng pagdisiplina ng Panginoon. At hindi nagbabago ang Panginoon. Ang pagdisiplina ng Diyos ay bahagi ng kanyang pagmamahal. At pamuling hamon, ang pagkilala sa katapatan ng Diyos at tamang pagtugon dito ay nagdudulot ng kapanatagan, katatagan at pag-asa sa kahit anumang sitwasyon ng bawat mananampalataya. Huwag natin kalimutan ang katapatan ng Diyos. At huwag din natin kalimutan may tamang tugon sa pag-alaala ng katapatan ng Diyos. Tayo po manalangin. Dakila at banal namin Diyos, aming amang nasa langit. Tunay nga na kung aming susuriin ang iyong katapatan, hindi namin mabibilang sa mga daliri ng aming kamay, isama pa namin ang daliri ng aming paa. Mula nung kami mabuo sa sinapupunan ng aming ina, kami iniluwan, unti-unti kaming lumalaki. Nung kami ay elementary years, high school, maging college, maging sa panahon na ito kami nagtatrabaho, di kaya kami ay retired na. Di namin kayang bilangin ay ang katapatan. Ngunit sa kabila na yung katapatan ng Diyos, nalulungkot kami. Naroon ang aming pagsuway. Naroon ang aming gawain, pananalita, kaisipan na nagdulot sa inyo ng kapigatian. At maaaring meron sa amin na kaya magsabi, namuhay ako na may pagsunod sa inyo. Ngunit naroon pa rin ang pagsubok at paghirap sa buhay. Yun ay bahagi pa rin ng inyong pong pagdalisay sa aming pananampalataya. Kung kami man ay yung dinidisiplina dahil sa aming pagsuway, salamat. At kung kami man ay pinapahintulutan mo ng pagsubok dahil na isyong dalisay ng aming pananampalataya, purihin ka, O Diyos. At nawa itong mga katotohanan na ito ay magamit namin para yung ibang tao na wala pang kaugnayan sa inyo, ay aming pong maakay sa totoong pagsisisi at paglagay ng kanilang pagtitiwala at pananampalataya tanging sa aming Panginoon Kristo lamang. Dahil ang tunay na masayang buhay ay hindi yung nasa iyo ang lahat, karangyaan, kagandahan, kapangyarihan, kundi buhay na mayroong pagpapasakop sa aming Panginoon na nagbuwis ng kanyang buhay para bayaran ang aming mga kasalanan at kami makalaya sa pangalipin ng kasalanan. Manalangin Diyos, nawa maging encouragement ito sa lahat at maging paalaala sa amin, O Diyos. Bagamat na kami hindi tapat, kayo'y nananatiling tapat magpakailanman. Ito aming samot na lang. At aming pangalan ng iyong gusto na lang sa Jesus. Amen. At bilang siguro,